Maribank Virtual Card. Paano nga ba makakuha ng Maribank ATM card online kung saan pwede tayo makakuha ng cashback? Libre ito at pwede pang magamit globally dahil powered ito ng Mastercard. Pag-usapan natin kung paano nga ba mag-apply. By the way, kung first time mo sa channel natin at gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Ang kagandahan sa Maribank ay pwede kang makakuha ng cashback kada buwan sa mga binibili mo online. Biruin mo kung ang ginagamit mo ay yung cash mo at namimiss mo itong mga perks ng Maribank na pwede kang makakuha ng 1% cashback sa mga payment transaction mo. Kahit online pa yan, kahit sa mga establishment like restaurant, fast food, or sa mga mall, pwede makakuha ng cashback. At ang maganda pa dyan ay accepted ito globally. Nasa Pilipinas ka man or abroad, pwedeng magamit itong virtual card ng Maribank. Paano nga ba kunin itong Maribank virtual card? Bali kapag nag-login kayo sa app ng Maribank, merong cards dito. Sa baba din merong cards na tab. Tap nyo lang i-apply. From here, pwede kayong makapag-apply now. Pero i-double check nyo muna yung mga nasa baba kasi andito yung mga ibang mga details na mas magandang malaman nyo din. 0% foreign transaction fees at kung sakaling meron kayong physical card, pwede itong magamit for in-store or withdraw. Pero ang i-avail nga natin ay yung virtual card kung saan pwede pa rin tayo makapag-enjoy ng cashback mula dito. So para makapag-apply, tap ko na tong apply now. Virtual card only tayo. Kung sakaling gusto nyo ng physical card, pwede rin naman. May cost na 49 pesos at kailangan nyo lang i-provide yung address ninyo para nga naman ma-deliver yung card mismo. Pero for this video, virtual card lang muna tayo. Later on, ipapakita ko sa inyo na just in case nagbago yung isip nyo, gusto nyo rin mag-order ng physical card, pwede rin naman. So, tap ko lang tong confirm, loading lang, and ito na, meron na tayong card instantly. Tap nyo lang tong view details, andito yung 16-digit card number, valid through or expiration CVC. Pwede nyo rin i-lock yung card just in case sa tingin nyo hindi nyo naman gagamitin. May settings din dito kung saan pwedeng ma-control yung limit o pwedeng ma-disable, ma-enable yung online payment feature nito. Pwede rin ma-update yung limit niyan. Katulad nito, binago ko to 10,000 pesos. Pwede rin mag-report or mag-cancel ng card. Halimbawa, tingin nyo nawawala or may fraud issue, pwedeng gamitin ng app para mag-request ng cancellation at possible replacement na rin ng card mismo. So, kanina nasabi natin na paano ito magagamit online. Since meron ka ng 16-digit card number, kadalasan ito yung hinihingi, valid through at CVC. At dahil ito ay nagagamit for financial transaction or online transaction, dapat wag na wag itong malalaman ng ibang tao. Or else, may access na rin sila sa pinakabalanse mo sa Maribank. So, halimbawa, online, pwede mo itong magamit for subscription or payment sa mga e-commerce site. Manghihingi sila ng credit or debit card details. Ito yung dapat mong i-tap. May mga na-enroll na ako dati dito. At kapag tinap mo nga to, hihingi na nila yung 16-digit card number valid through at CVC. Kapag ganyan, pwede mo na magamit to for subscription or online payment nga. And lastly, kung sakaling gusto nyo na mag-avail ng physical card, pwede rin naman, tap nyo lang yung order now sa bandang baba. Merong option dyan. And then, ilagay nyo lang yung delivery address ninyo, kumpletuhin lang yung lahat ng details na hihingin nila, at mula doon, pwede na kayo ma-charge ng 49 pesos at hintayin na ma-deliver yung mismong card ng Maribank sa address na nilagay nyo mismo. And that's it. Sana nakatulong tong video na to. Kung pakiclick ang like button at para sa iba't ibang mga tutorial videos, meron kaming pin-provide sa baba. Meron ding iba't ibang tutorial tungkol sa Maribank. Pwede nyo nang i-check. Sana makatulong and see you sa mga next videos. Bye-bye!